Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,514. Malapit na po tayo sa 9,000 and 10,000 subscribers. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Mag-iingat po tayong lahat, lalong-lalo na sa mga panahon nito. And God bless you all. Okay, sige. Ang pag-usapan po natin ngayon ay yung kay dating Senador Antonio Trillanes. No? Siya po ay dating Senador ng Pilipinas at napapabalitang tatakbo bilang mayor ng Caloocan City unless otherwise magbago ang kanyang isipan at tumakbo ito bilang senador ng Pilipinas dahil nga naman ang mga inaasikaso niya ay pang-nasyonal, no? Pang-nasyonal. Okay? Talagang nagkokomento siya, uma-action siya, nagfa-file siya ng mga kaso sa mga national politics, no? Sa mga national personalities. Okay? Kaya nga naman talaga namang kinakasuhan niya sila Senador Bongo, dating Special Assistant to the President Bongo, at saka dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dating Customs Chief Faeldon, at kung iba-iba pa, no? At iba-iba pa, talagang tilabagang hindi niya titigilan ang mga Duterte hanggang makulong sila, no? Pag sinabi nating mga Duterte, kasama na ang mga kanyang kakampi na sila Bato de la Rosa, Bongo, si Sara Duterte, kasama din, lahat yan, no? Hanggang makulong ang mga Duterte, no? Mukhang talagang galit na galit ang dating senador sa ating mga dating mga opisyales at mga current senators, na kulang na nga lang baka sampahan din niya ng kaso si Robin Padilla. Ayan, si former Senator Antonio Trillanes IV, no, sinabi niya kahapon na hindi niya papakawalan, no, si former President Rodrigo Roa Duterte at Bato de la Rosa hanggang makulong sila, no, sa International Criminal Court para sa involvement nila do sa previous administration's bloody drug war, no? Ayan din ang mahirap no, pag ikaw ay dating presidente, wala ka ng immunity, no? Lahat na lang parang against sa'yo, wala ka nang nagawa, parang wala ka nang nagawa nung mga panahon mo. Di ba? Tandaan natin bago umalis, no, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay napakataas ng kanyang approval rate and trust rating. 84-88% yata yon. At saka nakita natin sa mga sa ating mga paligid kung ano naman ang nagawa niya, no? Yung mga libreng sakay, yung mga infrastructures project, yung mga drugs on war on drugs, war on no smoking, mga ganung bagay. Kaya nga naman nagtataka tayo, parang biglang huminog, no? Talagang bakit gano'n? Ano bang motivation nila para ganyanin ang mga Duterte, no? Ito, hindi tayo nagtataka dahil si Trillanes naman ay talagang kalaban nila ng mortal. Pero yung iba, no, bakit gano'n? Yung mga congressmen and women natin, mga senador natin, na nakinabang naman, no, sa panahon ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Ay sabi nga ni Senador Antonio Trillanes, recently daw, si Bato de la Rosa ay nagrarant, no? Because I was supposedly trying to convince witnesses to testify against Duterte and him, no? Alam niya, dating pulis ito si Bato de la Rosa, no? Pero ito, dating Navy officer din naman ito si Senador Antonio Trillanes, at kinukonvince niya talaga ang mga opisyales, no? Meron yata sa NOLCOM, no? Yung Northern Luzon command, no, na mag-testify na, at yung mga dating opisyales ng mag-testify na against the Dutertes para umusad na ng tuluyan ang mga kaso nila sa ICC, no? At sabi ni Trillanes, hindi ako hihinto na gawin 'yan hanggang sa mapakulong ko sila, no? Sila ni Dutz. Nako po, kaya nga kaya nga talaga naghahanda na rin ang mga Duterte laban sa kanila, no, yung mga kaso nila diyan sa International Criminal Court, no? Sabi naman ni Bato de la Rosa noong Wednesday na meron siyang information
that National Intelligence Coordinating Agency Director General Ricardo De Leon, no? Ricardo De Leon, ito ay dating pulis, no? And Trillanes supposedly asked police officials to execute affidavits implicating him and former President Rodrigo Roa Duterte in connection with the killings blamed on the war on drugs. Ito nga, parang walang loyalty, no? Walang loyalty talaga ang mga tao, no? Sabi nga nila, ang ano na lang siguro, ang tanghali na lang ang tapat, sabing ganoon, di ba? Tanghaling tapat, kumbaga. Okay, the former chief said De Leon and Trillanes did this in separate meetings with the police officers in the presence of House Speaker Martin Romualdez and ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Yan ang mahirap, no? Talaga namang gagawin ang lahat upang mapakulong, no? Mapakulong nila si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Antonio Trillanes. Pero ako naman, kayo, Pilipino kayo, no? Hayaan niyo bang makulong ang dating pangulo ng Pilipinas? Ito, wala pong mangyayaring ganyan, no? Dito may nakulong na Gloria Macapagal Arroyo, Erap Estrada, no? House arrest, no? Hospital arrest, something like that. Pero ito international, hayaan ba natin ang dating pangulo ng Pilipinas na mapunta sa Netherlands, nakaposas na ganyan, pangulo ng Pilipinas. Lintik na yan. May nagawa naman din naman, di ba? Tahimik ang lugar. Walang drugs, yung no parking na yan, maayos, yun ba? Yung mga no smoking, maayos, yung drugs, etc. Maayos naman. 'Di ba? Sino po bang presidente ang nagkaroon kayo ng karanasan na may libreng sakay sa LRT, no? May libreng sakay sa MRT, may libreng sakay sa carousel, may libreng sakay sa mga Egypt, no? Quezon City at ang Vice President's Office na lang yatang gumagawa niyan ngayon, 'di ba? Ang Quezon City. So shout out sa iyo, no? Mayor Joy Belmonte, no? Ito hindi pala, in fairness naman, Pasig meron din naman pero kukunti lang. Ibig ko sabihin, may mga ganyang serbisyo. Bakit ngayon? 'Di ba? Bakit po ngayon walang ganon, 'di ba? Mahal na pangulo. Hindi maramdaman no? Yung infrastructure program natin, itinutuloy lang natin, no, from the previous administration, pero wala yung bago. Hindi ko alam kung may bago. Pero sabi ko nga, depende sa priorities, no? Ang priority kasi ng Pangulo ng Pilipinas ay hikayatin mga investors na mag-invest sa atin. Pero ang tanong, may nag-i-invest ba or something like that? Baka wala naman. Ayun ang problema. Ngayon, 'di ba? So yung Trillanes, Magdalo Party, former, no, filed a communication to the ICC noong June 2017. The adopted and supplemented lawyer June Sabio's complaint, no. Sabio, the lawyer, self-confessed former hitman Edgardo Matobato, filed the first complaint against Duterte and other senior officials in April 2017. No? The complaint alleged that Duterte repeatedly, unchangingly, and continuously committed crimes against humanity in his war on drugs, and that under him, killing drug suspects and other criminals has become best practice. But Sabio withdrew his communication for the ICC in January 2020, saying it should be trashed for being just a part of the political propaganda of Senator Antonio Trillanes, Senator Leila de Lima, and their LP-led opposition, of which I do not wish to be part of. Yan. Ayun naman pala, withdraw naman pala ng 2020 Although President Ferdinand Marcos administration does not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines, Trillanes said the International Criminal Police Organization can serve the arrest warrant, no? Sino ba 'yon? 'Di ba? Sino ba mag-a-arrest noon? Sino ba mag-implement ng arrest warrant na 'yon? So anyhow, okay, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat. Mag-komento lang po kayo diyan para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.